Napakarami ng ating hamon ngayon sa ating bansa. Halos niyayanig lahat ng bahagi ng ating kapuluan. Niyanig ang Cebu, niyanig ang Davao, niyanig ang Baguio, pati ang mga liderato niyayanig. So ano kayang kinabukasan natin? Alam niyo po, buti na lang, ang Diyos ay makapangyarihan at meron tayong pag-asa dahil nandyan ka. Dahil God wants to use you mightily. Kaya pakinggan niyo po ang mensaheng ito para lalo nating makita paano tayo kakasangkapanin ng Diyos. God bless! Praise God! Praise God! Alam po ninyo, sabi ho ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi ho siya totoo. Mali siya. Ang pag-asa ng bayan ay mga kabataang lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit yung mga kabataan, walang yan naman, di wala rin kinabukasan. Kaya ho, praise God sa mga pinakita ho sa atin that we really need to allow our younger generation to rise up. And kaya napakaganda ho ng ating pong series ngayon sapagkat ito po ay something to do with God empowers, influence that shapes the generations. Alam ho ninyo, napakabuti ho talaga ng Diyos. Sa series na ito, ang tinatanong ho ano ba yung power na yan that shapes generations? Ano klaseng kapangyarihan yan? Now, ito pong mga nagdaang araw, hindi ho madali yung mga pinagdadaanan ho ng ating bansa. Kung napansin naman, niyayanig po ho talaga yung bansa natin. Mula sa mga liderato, maging hanggang sa pating na ho sa bahagi ho ng South, niyayanig ho Diba? Nayanig ho tayo ng earthquake ng Cebu, nayanig po ang La Union, nayanig po ang Davao, talagang kahit saan. Tapos iba naman nangangatog naman, hindi pa nangayanig, nangangatog pa lang. Kasi mga banta ho ng paaring lindol naman sa Metro Manila, siyempre kasama na ho yung Southern Luzon, Central Luzon, kaya medyo hindi ho nakakatot. Ang dami pa namang mga naglalabas ang mga kanya-kanyang kuro-kuro kung paano daw magkakaroon ng lindol, meron pang matinding pagbaha. So lahat yun kinakatakutan ho ng marami ngayon. Pero ang kinabukasan ng bansa has nothing to do with those calamities. Kasi normal ho yan, nangyayari yan kahit sa ibang bansa Ang pinaka-importante, yung mga taong nananahan sa bayan. Kasi nga hindi na yung fault line ng issue, kundi yung fault ng heart. Ito yung malaking problema. Ngayon, ito po, naalala ho ninyo, last week, diniinan ho sa atin ni Pastor Peter sa umaga at si Pastor Paul sa hapon, sa gabi, ditong oras na to, yung pong idea na tayo po ay mga leaders. We are to develop leaders. Naalala niyo pa po? We are to develop leaders. Ngayon, napakahalaga. Sa totoo lang, tayo po as Christians, followers of Jesus, hindi lang tayo isinilang, hindi lang tayo hinubog na maging leaders. We are called to be leaders. Okay ba yun? Hinirang tayo, hindi tayo hinubog. Hiniran tayong mag-lead. Paano nasabi yun? Kasi ang leader, kung mabuti, sila po ang mag-i-influensa to bring us to where we should be. Kung saan tayo nararapat. Tama? From where we are to where we should be. Yun ang totoong leader. Ngayon, siyempre may mga masamang impluensya, bad leaders yun. Pero for us Christians, bakit tayo hinirang? Kasi we are the salt and light of this world. Di ba? At anong say nun? Yung liwanag, isipin nyo, ini-influenza natin yung mga tao para makita nila yung kanilang mga sarili, nasaan na sila. Di ba? Pag may liwanag, biglang nakita mo, may dumi pala ako. Ang sama pala ng itsura ko. Dami. Naku, nasaan na ako? Biglang, nandito. Wala pala ako sa tamang lugar. Kasi biglang lumiwanag Dito pala ako papunta. So, dahil tayo yung liwanag, dapat tayo yung magdidirect sa kanila. Patungo doon sa ating dapat nilang puntahan. Ngayon, kung ang ilaw ay kukurap-kurap, ay sigurado yung bansa kurap din. Tama? Napansin niyo po ba, kaya minsan yung liwanag, medyo kulang Tapos yung alat naman, siyempre yun na nagbibigay buhay, nagbibigay ng flavor, ng lasa, ng purang buhay sa pagkain. Kung naalala niyo po yung salitang, yung mga advertisement on Coke adds life,
Ano ba ibig sabihin nun? Humahaba ba buhay mo pag uminom ka ng Coke? Hindi ho, mamamatay ka agad. Kasi sugar yun eh. Pero ano yung sinasabi ron? Di ba pag uminom ka ng tubig, minsan bland eh. Bland. Pero pag inom mo ng Coke, iba dating. Di ba? Parang may buhay na lumalabas eh. Yun ang ibig sabihin. There is some form of parang kakaibang effect. Yan. Kaya ho, yung sinasabi nilang life, ito yun. Ngayon, ito po ang ganda. No? When God tells us that He wants us to be empowered, ang problema ho, bagamat yan ang ating calling, yun nga ho, hindi ho tayo naging tapat sa ating pagkahirang. Kaya sabi ng Lord, He wants us to walk worthy of our calling. And aaminin at tatapatin ko ho kayo sa aking pong pagpapanalangin, if we will not take our calling seriously, our condition will get worse. Ulitin ko ho. Pag hindi ho natin talagang sineryoso yung ating panawagan at inilakad, lalala ho ang ating sitwasyon. Naunawaan po. Ngayon, gusto ko lang mong sabihin sa inyo ito. Parang ang Diyos, hindi lang niya tayo gustong malaman na meron tayong kapangyarihan. He wants us to experience it. Kaya tingnan niyo po, imagine niyo ho ito. Si Stephen Kingly ay nangangarap po, ito po ang kanyang childhood dream, na ang dream niya po ay magkaroon ng 1968 Chevy Camaro, di ba? Yung iba hindi niya na ma-appreciate kasi luma na to, di ba? Pero sa totoo lang, ang ganda kasi talaga ng kotse na yan. No, sabi niya sa tatay niya, Papa, and I hope that I've been really dreaming to have that kind of car. Di ba? Noong mga panahon na yun, talagang sobra, high school pala siya. Sabi magkakaroon ako ng ganyang kotse. Tapos sabi ng tatay niya, when you get older, huwag kang mag-alala. Your dream is not beyond reach. Malapit na, makukuha mo agad yan. So ngayon, nag-asawa na siya. Sabi niya sa asawa niya, sinabi niya tungkol sa long lost dream niya. Sabi nung asawa niya, alam mo, kahit magkaroon ka ng coaching ganyan, hindi mo yan gagamitin. Kasi hindi naman bagay sa iyo eh. Nakakainis. No? Alam talaga yung mga asawa, minsan nakakainis magsalita, no? Parang sinisiraan ka agad ng loob. Hindi naman bagay sa iyo yan. Eh. Tsaka hindi angkop sa trabaho mo. Di sabi niya, oo nga naman. Mabuti na lang mabait itong lalaki na to. No? Hindi siya palaban. Sabi niya, oo nga naman. Pero imagine nyo na lang. So nag-imagine na siya na nagkaroon siya ng ganyang kotse. Tapos lagi niyang nililinisan, nasa garahe, laging nililinisan, laging winawax, ang kintab-kintab. Tapos nag-order pa siya ng manual nito, in-order niya pa yung mga schematic diagram nito para ma-memorize niya na yung klase ng sasakyan, in and out. Tapos talagang pag nag-usap, lagi na lang yan ang pinag-uusapan. Ang problema, sa tagal na panahon nandoon na sa garahe, minsan hindi niya na-drive. Napansin niyo? Walang saysay. Ano ba? Ang daming ganyan. Di ba? Nangangarap tayo, bibili tayong ganito, bibili tayong ganito, bibili tayong... Ngayon, pagtingin niyo, ang dami niyong gamit sa bahay, hindi niyo nagagamit. Yun ang sasabi niya, anong saysay nun? Walang kwenta yon. Kahit ano pa yung pinagagastos mo, lahat ng pagtitipid na ginawa mo, walang saysay yun kasi wala namang gamit. Kaya ho, ganito rin ang sinasabi ng Diyos. To many of us, we love listening to the messages. We love studying the Bible. We love attending D groups. We love a lot of things about God. Pero hindi naman natin ina-apply. Di wala rin saysay yun. Kaya nga isipin yung mabuti, no? Sa yung Christians dumadami daw. Pero 1980s pa lang, naririnig ko na yung Christianity. Pero bakit nagkaganito yung bansa namin? Pag-isipan nyo, kung ang Christian ay nagpapalayas ng demonyo, ba't ang daming ghost projects? Di ba? Pag-isipan nyo mabuti. Di ba? Dapat wala ng ganyang mga multong ganyan. Hindi. Lahat eh. Di ba? Parang yun ang malaking hamon. Kasi nga, ang palaking problema sa maraming Christians o magsasabing Christians, marami ho, lalo na ang bansa natin, known as the only Christian country in the Far East, ano ho tayo eh? Maka-Diyos eh. Maka-Diyos. Pero wala tayong takot sa Diyos. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya,
Kita nyo naman mga investigasyon sa Senado, investigasyon sa House of Congress, nagpe-pray yan bago magsesyon. Pero anong mga pinagtatalunan? Turuan ng turuan sino ang totoong magnanakaw. Di ba? Ang lungkot, no? Kaya sabi ko nga, Lord, paano kaya ito? Bakit kaya kami nagkaganito? Pero huwag kayong mag-alala. Sa kabila ng masasamang balitang sinasabi ko sa inyo, mapalad tayo. Bakit? Nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, nandito ka. Oh? Bakit naman? Paano naman ako naging mapalad? Dahil may pag-asa ang ating bayan. Bakit kamo? Because Jesus wants to use you mightily. Amen po? Gusto kanyang gamitin ng matindi. Kaya ikaw at ako, umaasa tayo, ito ang solusyon para sa ating bayan. Kaya paalalahanan mo ulit yung katabi mo, alam mo, gusto kang gamitin ng Diyos ng matindi. Huwag ka lang matulog. Kasi natulog na agad, ang aga pa eh. Di ba? Now, alam nyo, importante ito. Now, bakit kamo? Now, napansin niyo po ba yung ating kwentong binasa? Yan po ay sikat na kwento dahil alam ng maraming tao about that story. It is about the feeding of the 5,000. And itong kwento na to, sa lahat ng himala na ginawa ng Diyos, ito lang ho yung nakatala sa lahat ng mga Gospels. Ibig sabihin, in all of the Gospels, ito po yung nasulat. And siyempre, sunod sa resurrection. Kung yung resurrection ay kalat sa lahat, kasi po, may sabi ni Paul, there were about 500 who saw Jesus personally, that He rose again from the dead. Doon pa lang, naging kalat na ng usap-usapan. So everybody knew about the story. And up to today. Ngayon, ito pong amazing. Ito namang feeding of the 5,000, bakit nandoon din sa lahat ng Gospels? Kasi hindi nyo rin, practically speaking, hindi malayong kumalat din yan kasi alam na alam niyang kwento na yan. Paano ko nalaman? Kasi sabi sa Matthew 14:21, kasi isa yan sa mga bahagi na kung saan pinakita doon yung feeding of the 5,000, sabi niya, there were about 5,000 men who ate besides women and children. So, ilan ang kumain? Di ba? Ang dami. Ibig sabihin, hindi lang 5,000, tinutukay lang sa 5,000, yung mga lalaki lamang. Dito lang sa atin, mas marami ang babae. Tama ba? May mga bata pa. Malalaki ang pamilya ng mga Israelites. Malalaki ang pamilya ng mga panahon na yon. Kasi nga, sa kanila, yaman ng pamilya, ang anak eh. Kaya talagang masaya sila pag maraming anak. So, most probably, marami talaga yung dumating. Kaya nga sabi ng mga scholars, maliit na ang 15,000. Kaya maarahil, mas marami pa. So, isipin nyo, kung ganun kadami yung nakakaalam ng kwento, marami, talagang kakalat yan. Kaya hindi mo maitatanggi na may kikwento yan sa lahat ng Gospels. Okay ba yun? Tapos hindi lang yun, may mas malalim pang dahilan. Remember, it was inspired by the Holy Spirit for this story to be written in all of the Gospels. Bakit? Kasi ito'y importante sa mga taga-Israelites at importante rin maging sa atin. Alam nyo ba that intertestament writings, sa kanila ng mga panahon na yon, they were expecting the Messiah to feed them with bread from heaven. Kaya nakasulat yan doon. Sabi niya, the Messiah will appear and feed them with bread from on high. At dahil nag-expect sila ng katuparan ng pangako ng Diyos na may darating na tagapagligtas, baging sa kanilang yung time na yung tinasabing intertestament writing, iyan po yung panahon na, di ba, yung Malakay at Mateo, ang agwat niyan ay about 400 years na may prophetic silence. No? God was not silent because He was speaking to the fulfillment of the prophecies. But at that time, there were no prophets declaring God's messages. Kaya ang tawag nila dyan, prophetic silence. Kaya dyan pumasok yung mga tinatawag na deuterocanonicals. Napansin niyo ba yung mga Tobit, ganyan, Maccabees, dun yan pumasok. Kaya sa Bible natin, hindi sila kasali kasi hindi sila inspired word of God dahil nga during that time, there were prophetic silence. Are you following? Ngayon, pero
yun ay maari ding magagamit kasi bahagi ng kanilang literatura yun eh. Para magagamit din para sa bahagi ng kanilang kasaysayan at maging expectation sa mga tao, which this particular statement came from one of the books na tinatawag na intertestament writings. Makikita niyo yan sa 2 Baruch. Okay? Ngayon, kaya may silang idea na darating ang Messiah. So here is Jesus Christ, He want to tell them this. Kaya tingnan nyo ha, sabi niya when it was already quite late, meron siyang mensaheng gustong ipaabot. Sabi niya, His disciples came to Him and said, this place is desolate and it is already quite late. So doon pa lang makikita ninyo, if you are the Israelites, at that time, iniisip mo, nasa desolate, nandito tayo sa isang patay at ilang na lugar. Nakuha nyo? And in their history, at kung alam niyo yung Old Testament history, maintindihan niyo that the children of Israel went through the wilderness, but the Lord fed them with manna. Naalala niyo yun? Okay ba tayo? Di ba? Pero, every time the Lord provides manna, hindi sila pwedeng kumuha ng marami. Konti-konti lang. Kumbaga, eksakto lang dapat. Pag sumobra, uuudin. Di ba? Unlike dito, sobrang dami. They can get as much as they want. Nabasa natin kanina, di ba? They can get as much as they want. Bakit? Kasi Jesus Christ is now telling them, dahil sa yung gagawin ng Messiah, I want you to experience yung talagang katotohanan ng Diyos. That He is super abounding. Na ito siya, He has a power to give He has a life-giving power. Now, alam niyo po ba ibig sabihin ng super abounding? Isipin niyo, ito yung klase ng Diyos meron tayo. Minsan kasi ang tingin natin sa Diyos parang matipid, kuripot, parang ayaw kanyang bigyan, parang lagi ka nalang ginigipit. Parang tingin ng maraming tao, parang ang sikip naman ng buhay. Kaya marami pag nagiging Christian, yun ang tingin nila talaga eh. Kaya magugulat ka pag may Christian, bilang ang lungkot-lungkot. Bakit ang lungkot mo? Christian na ako eh. Hindi na ako nag-iisip ng masasamang tulad ninyo. Ayoko na ng mga jokes ninyo. May mga ganun tao eh. Hindi sila malaya. Hindi na. Kasi ang lungkot ng Christian, hindi na umiinom, hindi na malak. Kaya yun ang tingin nila. Hindi nila naintindihan. Naku, hindi ganyan ang Christianity ang alam ko. Yung Christianity ang alam ko, sobrang nag-uumapaw ang kanyang puso. He's so satisfied in Jesus Christ. Kaya hindi siya umiinom kasi he does not need that to enjoy life. Because God or Jesus is abounding, as in super abounding. Nakuha ninyo? Kaya hindi siya natutukso sa mga bagay na inaalok ng mundo kasi sobrang yung kanyang power, sobrang nag-uumapaw sa saya. Yun ang pinapakita ni Jesus. He is the Lord of the feast. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo, nung nag-miracle siya ng alak, sobrang dami. Di ba? Parang bakit kanyang pala ito siniserve? Dapat nung una to, ibang-ibang style ni God. Isipin niyo naman yung creation ng Lord. Sabi nga ng isang author, Beatles pa lang. Bakit naman 2,000 Beatles pa ng variety? Pwede naman 100 lang. Kasi si God ibang mag-isip, parang ang dami-daming klase. No, nakakatuwa kaya, ang dami nating hindi nalalamang itsura ng ibon. Ang daming klase ng ibon. Sabi ko, grabing isip ng Diyos. Parang pwede namang 3 ibon lang. Di ba? Para wala nang gulo. Nakuha ninyo? Tingnan nyo na lang yung mga mukha ng bawat sa atin. Taga sobrang dami ng itsura. Parang, tayo pag gumawa, parang konti lang yung pero God is telling us, iba yung power ko. Yung power ko is something, may akong ability to do, and it is something beyond your imagination. Now, bakit ko kailangan sabihin yan? Because if this is the power of God, God empowers us, that shape the generation, anong klaseng power yun? Tingnan nyo ha, sabi ni Jesus sa Ephesians, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, magliwanag yung mga mata ng inyong puso. Sabi niya, para malaman ninyo ano ang pag-asa ng kanyang panawagan at ang yaman ng kanyang kalwalhatian na ipinamamana sa lahat ng mga inihiwalay ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang tawag dyan, saints. At kayo yun, tayo yun. Everyone who claims to be followers of Jesus, they are saints. Kaya hiniwalay sila ng Diyos. Imagine, gusto kong maintindihan yan. Ano daw yun?
And what is the surpassing greatness of His power? Kanya naman kanyang pagkakadescribe ng power ng Diyos na, sabi niya, surpassing greatness of His power toward us who believe. Na kanino daw yon? Nasa lahat ng nananampalataya. So isip sabihin, itong God that empowers us, anong klaseng power yan? Alam nyo, itong salitang ito, pag binasa nyo yan sa Greek, may pagkaganito. Hyperbalio, megethos, dunamis. Doon pa lang medyo meron na kayong hint sa Tagalog, no? Naiisip nyo ba? Yung megathos, ano kagad naisip nyo? Megaton. Di ba? Hindi si Megatron. Dunamis, dynamite. Parang meron na kagad idea eh. Kaya pag in-English mo yan hyper-ballistic megatonic dynamite. Grabing power yan. Can you imagine such kind of power towards those who believe? Grabe, indescribable. Now, alam nyo, para lalo nyo ma-appreciate, yung nuclear warhead, yung lang power ng isang nuclear warhead, yan ay 1 into thousands in comparison to the power of the hurricane. Di ba? Kung ganyan, 1 over 1,000 ng power ng hurricane. And God sits on the hurricane. Naintindihan nyo gano'ng kapangyarihan ng Diyos natin? At yung power ng hurricane, 1 in a billion. Di ba? 1 in a billion kumpara doon sa explosion ng surface ng araw. Yung araw, kung ikukumpara yung power na yun, ano ba yung araw? God spreads the star in the sky and He names them every star. Grabe, ang powerful ng Diyos. And that power, hindi pinapakita sa atin ng Diyos para lang sabihin, well, powerful ang Diyos ko. Hindi. Gusto kong intindihin nyo, that is at work in you. Those who believe. Kaya sabi na, tingnan nyo, kahit sa John 6, ano sabi ni Lord? This was He saying to test Him, for He Himself knew what He was intending to do. Sinasabi niya na yan para sabihin niya sa'yo, hindi ako nandito para i-display ko lang yung power. Gusto kong kayo mismo ma-experience nyo yung power. Okay ba yan? Parang ganito, pagka isang mga awit, ang galing, ang ganda ng boses, nakakabilib, dibang-diba ang dating. Sabi nung diba, hindi ako nandito para magpasikat sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo, I want to sing through you. Yung power, hindi ko to dinidisplay, parang sabi sa inyo, powerful ako. I want you to know, I want this power for you to experience through you. Okay ba yan? Kaya God wants you, He wants to use you mightily. Kasi yung power na yan, hindi yan sa maliliit na pangarap. Kung ang pangarap natin ay kayang-kaya nating gawin without God, walang kwentang pangarap yan. Pero kung yung pangarap natin ay isang bagay na lagpas sa kakayanan natin at alam natin we cannot accomplish it without God, alam natin that is something that God wants you to accomplish kasi siya ang kasama natin. Without Him, we cannot do anything. Are you following? Katingnan nyo naman ang power ng Christianity na pakakawala ng addiction. Di ba? Kasi yung pong, di ba, ang yayabang ngayon ng mga tao, turuan ng turuan, mga magnanakaw, mga, kurap. Sa totoo lang, without Jesus, hindi mo rin kaya. Yung iba nga sa atin, estudyante pa lang, wala pang perang pinag-uusapan. Grades pa lang. Di ba? Pa-pray pa, Lord, tulungan mo ako sa exam. Tapos pagtingin sa katabi, hallelujah, answered prayer. Ano ka ba? Hindi power yan. Ang power, yung bibigyan ka ng kahit nakikita mo na yung sagot, Lord, mali. Hindi tama ito. Di ba? Yung pang inaakit ka, alam mo kagad, may power kang to say no. Kasi alam nyo, akala nyo yung corruption, madali yan. Hindi yan madali. Yung iba nga, nagbibigay lang ng relief goods eh. Di ba? Mga bagong damit. Tapos ikaw na taga-ayos. Uy, ang ganda nito, bago. Anak-anak, tingnan mo nga, sukatin mo nga ito. Paltan mo ng luma. O di ba corruption din yan? Kasi alam mo, merong
Kung wala kang kapangyarihan galing sa Diyos, hindi mo kakayanin yan. Iisipin mo kagad, hindi para sa iyo to anak, para sa kanila to. Sayang, bago. No. Di ba? Hindi naman atin yan pag nanakaw, di yan pag kinuha mo. Naintindihan po natin? Kaya alam nyo kung hindi sa biyaya ng Diyos, kaya yung power na yan, yan ang magsasabing hindi. Biro mo kung ikaw'y lalaki, tapos sabi nga ng isa, siya na nag-alok, ayan, gusto mo yan. Sabi niya, paano ka makakahindi? Sabi ng isa, no-brainer. Excuse me. Sabi niya, pag lumapit ang palay, ano sabi nila? Anong gagawin ng manok? Tutukain agad. Hindi totoo yan. Mabuti pa yung manok, mas matalino sa tao. Pero pa namang palay na lalapit kung hindi yan patibong? O hinagis o kayo nakalagay sa ulo ng ahas? Tingnan niyo yung manok. Kahit pinapakain na gagana, titingin muna. Tapos alayo agad. Hindi. Kaya hindi totoo yan. Kaya kung may kapangyarihan ka ng Diyos, hindi ka madadala ng lumalapit na palay. Pinag-iisipan mo kaagad. Bakit to lumalapit? Di ba? Naintindihan nyo? Kaya tatakbo agad dyan. Flee from immorality. Alam niya kaagad kasi may kapangyarihan at work. Sa totoo lang, ang daming tukso sa buhay. Naku, kung wala ang Diyos, wala tayong kapangyarihan. Kaya ang daming binago ang buhay ng Panginoon Diyos. Amen po? Kaya ang bansang ito, hindi magbabago unless we experience the very power of God. And praise the Lord, tayo ang unang halimbawa. He empowered us to shape the next generation sa tamang hugis. Okay ba yun? So let me repeat. Jesus wants to use you mightily. Paano? You have to trust, give, and watch. Now, anong ibig sabihin na? Simulan natin sa trust. Now, bakit trust? Kung mapapansin nyo sa kwento ng Lord, maliban na dumating tayo sa puntong naintindihan natin, we cannot do it. Hindi kikilos ang Diyos. Kasi, kumbaga, we need to transfer our self-trust to Him. Nakuha natin. Tingnan nyo po. Punta tayo dito sandali, no? Para lalo nating ma-appreciate. Sa Mark muna tayo kasi nabasa naman natin yung John. The people saw them going and many recognized them and ran there together on foot from all the cities and got there ahead of them. And sabi niya, and when Jesus went ashore, he saw a large crowd. Sabi niya, and he felt compassion for them because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Now, ano napansin ni Jesus? These people are like sheep without a shepherd. No one is leading them. Di ba? Talagang, kung ang tupa walang leader, walang pupuntahan yan. Walang saysay yan. Hindi yan lalago the way ng mga tupa na mayroong shepherd. Kaya nga, to us, being called to lead, they need someone to tell them. Ito yung, kasi tayo hinirang ng Diyos dito sa lupa na parang tayo yung katawan So He wants us to lead them, to shepherd them, because Jesus is the ultimate shepherd. Are you following? Ngayon, ito po nangyari, tingnan nyo And when it was already quite late, the disciples came to Him and said, this place is desolate and it is already quite late. Sabi niya, and send them away so that they may go into the surrounding countryside, villages, and buy themselves something to eat. Ano napansin niyo? These people, kita na nila yung mga tao nasa desolate na lugar, late na. Ang gusto nila, practical na paraan. Pauwiin na yan. O kaya, pabilihin mo na sa ibang syudad yan. Huwag na natin yung problemahin. Kahit na ang kawawa yung mga tao doon, that they were like sheep without a shepherd, okay lang, ayaan mo na sila. Ayoko, huwag tayong makialam sa buhay nila. Minsan, kita na natin problema ng mga tao dito. Hayaan mo na yan. Huwag natin pakialaman yan. Marami rin tayong problema. Pero tingnan nyo si Jesus, ibang-iba. Ano sabi ni Jesus? But He answered them, you give them something to eat. Ano ba? Hindi kayo ganyan. Since you are my disciples, you're not supposed to just let these people go without even doing something for them. Sabi niya, give them something to eat. And they said to Him, shall we go and spend 200 denarii and on bread and give them something to eat? Aba, sumasagot-sagot pa. Di ba sabi niya, ano Lord, magyagaso tayo ng 120,000 pesos para pakainin lang mga ito? Saan tayo kukuha niyan? Sabi niya, and He said to him, how many loaves do you have? Ilan bang loaves ng tinapay meron tayo? Sabi niya, hindi sila nakaimik. Wala dyan, pero iniisip ko lang. Sabi niya,
Go look! Sabi niya, tingnan ninyo, hanapin ninyo. Ang tasa ng boses si Jesus. Go look! Exclamation point. And when they found out, they said, 5 and 2 fish. Diba? Tingnan nyo, agad-agad meron silang sinasabi, well, ano bakit itong mga taon to? Unang-una, wala talaga silang malasakit eh. Ayun ang sakit ng mga Christians ngayon din. The reason why they're always thinking about their capacity and not even thinking about God, kasi hindi man lang naiisip that God is a loving God. Hindi siya yung taong, hindi siya yung Diyos na parang, sige, bahala kayo, magutom kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi ganun ang ating Panginoon Diyos. He cares for our needs. And yet, as His disciples, we're supposed to be expressing the very heart of God. Kaya, sabi niya, parang, ang labon. Sabi niya, teka. Tapos tinan niyo naman, pati sa John, ganun din na sinabi ni Lord. Sinagot ulit na niya, sabi niya, ang sabi ni God, teka muna, sabi niya kay Philip mismo, sinabi niya, where are we to buy bread so that this may eat? Bakit si Philip? Kasi si Philip, taga doon, taga Bethsaida. Di ba nararapat lang? Baka iba sa inyo, mahigpit kayo sa English pronunciation. Sa English kasi, Bethsaida. Pero sa Hebrew, Bethsaida, ay sa mga Hudyo, Bethsaida. Okay lang ha? Kaya wag na kayong magtalo-talo dyan. Basta, Bethsaida. Okay? Tuloy tayo. Sabi niya, teka. Sabi niya, para makakain. Sabi niya, saan tayo bibili? Ano kagad eh? Tinanong ni Jesus. But look at what Jesus was trying to say. He was saying to test him. For he himself knew what he was intending to do. Anong heart ni Jesus? Teka. This is a moment to teach si Philip. Kasi alam nyo, walang pangyayari sa buhay na hindi alam ng Diyos. Tama? Ngayon, gusto niyang maintindihan natin, kanino ba talaga tayo nagtitiwala? Kung naniniwala kang Diyos ay mapagmahal, walang bagay na nangyayari na ikasisira natin dahil mahal niya tayo. Tama ba? Tama ba? Okay. So, bakit ka nag-aalala? Ngayon, itong si Philip, ang isip niya, teka, saan kami kukuha ng tinapay? Kasi hindi niya kilala talaga si Jesus. Tingnan niyo lang, nakalimutan niya na ba yung mga himalang ginawa ni Jesus in the past? Na mismo siya naka-witness? Nakalimutan niya na ba na dito lang sa pangyayaring ito, nung maaga-aga ng kaunti, pinagaling ni Lord ang mga may sakit? He healed their sick? Remember? Ano yun? Nakalimutan mo na ba that your God is able to do beyond what you can think or what you ask or think or even imagine? Have you forgotten? Parang walang naaalala tong si Philip. Philip is a very reflection of most followers of Jesus. And even with the disciples na kasama niya. Kaya siya ang tinanong kasi siya yung medyo maboka eh. Now, tinan niyo, makikita niyo kung bakit. Tinan niyo ha, sa John 14, lumipas na yung mga panahon na malapit na mamatay si Jesus sa cross. Ano sabi niya? Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been so long with you? And yet, you have not come to know me, Philip? Sabi niya, he who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Alam niyo, minsan, kaya hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi talaga natin pinapansin yung mga ginagawa niya sa atin eh. Di ba marami sa atin, paano, Lord, binigyan kang trabaho. Nagpasalamat ka sa Lord. Nung natanggal ka sa trabaho, tanggal ako sa trabaho, paano ng buhay namin? Paano ng mga anak namin? Sino nang ibigay sa iyo ng trabaho in the first place? Nakuha po? Ang dali nating makalimot. Pag may problema na, ang dali nating makalimot. Parang, ano nang gagawin? Kasi hindi natin naiisip, sino ba talaga si Jesus sa atin? Sabi niya, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa talaga ako kilala. Tapos ito pang dinugtong ni Jesus, amazing. Sabi niya, truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to the Father. Now, ano sabi niya? He who believes, he who trusts in me, mas higit pang magagawa mo. Kasi yung power, available sa'yo. Sabi ni isa, Pastor, naniniwala ka ba talaga dyan? Bakit? Si Jesus, bumuhay ng patay. Ikaw, bubuhay ka ng patay? Subukan mo, pakamatay ka, bubuhayin kita ngayon. Alam, minsan mga pilosopo eh.
Hindi naman lahat ng patay binuhay ni Jesus eh. Meron siyang intensyon sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, those are signs. So hindi naman niya sinasabing ganun ang gagawin natin. Ang sinasabi niya, we can do much. Bakit? Tingnan nyo. Si Jesus, nung panahon niya, nasa Israel siya, hindi siya makakapasok sa opisina mo. But now you can. And you can tell them about Jesus. Hindi siya makakapasok sa pamilya mo, but now you can. Are you following? Because you're part of the body of Christ. We are the body of Christ. Now we can reach out to more people. Unlike him, when he was in this physical body, he was limited by his physical presence. Doon lang siya saan? Sa Israel. Now you can do more. You can minister to a lot of people. Kasi we are the body of Christ. Are you following? Hello? Parang lumungkot kayo. Kaya mo nang lapitan ng eskwela mo, abot mo na because you believe. If you do trust Jesus, you can do more. And sabi niya, kasi faith, sabi nga ni Corrie ten Boom, sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. Yun ang totoong trust sa Diyos. Alam niyo ang galing ng Diyos, bakit kamo? Sabi niya, whatever you ask, tinuloy niya pa in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. Ano sabi ni Jesus? You asked in my name. You want to be fruitful? You want to do my work because I told you? Then go. Trust in me. You pray. Use my name. And I will do it. And my Father will be glorified. Tingnan niyo pa sabi niya, if you ask me anything in my name, sabi niya, I will do it. Gagawin ko yun. Anong gusto mong Lord, hindi ko ma-share yung kapitbahay namin eh. Ang lakas ng ulan, hindi ako makapunta. Kailangan mo ng payong? O yan, bibigyan ka ng payong. Asan yung kotse? Ano ka ba naman? Ano ba talaga gusto mo? Payong o kotse? Alam niyo, minsan ng mga tao, ang daming hindi re-request sa Lord, no? Kung anong kailangan mo to reach out, the Lord will provide. He'll take care of that. Nagkakaintindihan. Okay ba yun? Kasi ang mahalaga, we need to understand, we need to put our trust in Him. Not in our abilities. Kasi minsan inisip natin, kailangan magaling ako magsalita. Hindi totoo yan. Magtiwala tayo sa Diyos. Kasi ito na, ako personally, nung tinawag ako ng Lord, hindi nyo ma-imagine na nagsasalta ako in front of you now. Pero nung nakita ko ng nanay ko, naintindihan ko bakit siya nakanganga nung una niyang nakita ko nagsasalta. Sabi ko, Nay, ba't kayo nakanganga? Hindi kita maintindihan. Ikaw ba talaga si Bong? Kasi, para maintindihan ninyo, 5 years old ako nung unang makapagsalita. 5 years old. Hindi pa ako nagsasalita, kaya sinusian pa yung bibig ko. Kaya later part ng pagiging 5 years old ko, sakala ako nagsalita. Sa panahon natin yan, autistic na yan eh. Naintindihan nyo? Pero sa panahon ng tatay ko, pogi pa yan. Bigla na, munti ka masuka. Grabe. So, pag-isipan nyo mabuti. Alam nyo, kung naintindihan nyo lang, takot na takot ako sa tao. Kaya sabi ko, Lord, buti na lang nung sinabi niyang tinatawag kita, sinabi niyang gagamitin kita, sabi ko, Lord, hindi po talaga ako marunong. Pwede ba yung kuya na lang? Huwag mo intindi yung kuya mo. May sarili akong tawag sa kanya. You follow me. And alam niyo, hindi ko naman po hindi ko maubos maisip, hindi ko po kayang ng isip ko. Naaabot ako sa kanilalagyan ko ngayon dahil alam ko, biyaya yun ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, nag-aalala nga yung tatay ko eh. Sabi niya, ano kayo magiging buhay nitong si Bong? Buti nga, namatay na siya ng maaga eh, para hindi na siya nag-aalala. Hindi, sa totoo lang, kasi nag-aalala siya palagi eh. Pero siyempre, hindi naman natuwa ako namatay siya, no? Sobra naman to. Sinasabi ko lang, at least hindi na siya nag-aalala. Pero ang laking bagay na hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Isipin nyo na lang, si Tom, may iisip nyo bang may mangyayari sa kasaysayan? Umuwi ba naman sa bahay? Sabi ng kanyang teacher, huwag ka nang pumasok dahil hindi ka marunong. Sabi niya, mama, sabi ng teacher, huwag na daw ako pumasok, di daw ako marunong, di daw ako matututo. Ay, hindi, pumasok ka. Tuturuan kita. Pumasok. Pagbalik niya, may dala ng liham. Ito na po, sabi ng teacher ko. Sabi niya, huwag mo nang papasukin yung anak mo, hindi siya matututo.
At maging mga kaklase niya, hindi matututo yan. Sabi ng nanay, huwag ka mag-alala anak, ako magtuturo sa'yo. Kaya tinuruan niya, tinaga ng nanay. Alam nyo, nung mamatay si Tom, ang buong Amerika nagpatay ng ilaw para lang bigyan ng parangal si Thomas Alva Edison. Pati yung classmate niya na nagsabing wala siyang kinabukasan, nagpatay din ng ilaw. Yung teacher, matagal nang patay, kaya hindi na siya nakapagpatay ng ilaw. Pero, anong natutunan natin? Hindi mo alam kung anong gusto ng Diyos na gagawin para sa'yo. But the question is, do you trust Him? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Kasi minsan, masyado tayo nagtitiwala sa sarili nating galing. Nagtitiwala sa sarili nating kakayanan. Alam nyo, kumpara mo si Philip kay David. Si David, di ba, ito, dahil lalabas na 9-footer na higante. Tatakot, sabi sa mga Israelite, humanap kayo ng kampiyon ninyo. Lalabanan ko, pag natalo, servant ko kayong lahat. Pag natalo kami, magsaserve kami sa inyo. O ano sabi? Lahat takot, nagtatago. Pero si David iba. Ano sabi ni David? Sino tong uncircumcised Philistine? That he should taunt the armies of the living God. Nakatingin siya kay God. Ba iniinsulto mo ang Diyos? Sino ka? Tapos alam nyo, nagpunta siya kay Saulo. Sabi niya, ako nahula laban dyan. Ano sabi ni Saulo? Sabi ni Saulo. Saulo said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him. For you are what? But a youth, while he has been a warrior from his youth. Alam mo, hindi mo kaya yan. Batang-bata ka pa, mga 15 to 17 years old. Hindi mo kaya yan. Yun, bata pa lang, lumalaban na ngayon, malaki na yan, matured na. Hindi mo kakayanin yan. Tingnan nyo yung David, ha? Sabi niya, hindi siya tumitingin sa present circumstance. Tinitingnan niya, ano na yung ginawa ng Diyos in the past. At ano sabi niya? Tingnan nyo. Sabi ni David, ako po, ang servant ninyo, ako po nag-aalaga ng tupa ng tatay ko. Sabi niya, pag may leon at may oso, alam niyo yung oso, no? Yung oso, pag yung damit mo, parang, yan, oso yan, ganyan. Joke. Tinignan lang, gising ka pa, okay lang. So, yung bear, di ba, came and took a lamb from the flock, kinuha. Ano gagawin niya? I went after him and attacked him. Talagang hinahabol niya pa yung leon, yung oso, habulin niya. Tapos sabi nga, and rescued it from his mouth. Can you imagine? Nasa bibig na, kukunin pa ni David. Leon yun, laki-laki. O kaya yung oso, laki-laki. Kinukuha niya sa bibig. Sabi nga, and when he rose up against me, siyempre, tatayo. Anong gagawin niya? Nako, aatakihin ko siya, that hahatakin ko yung balahibo niya, yung balbas niya, parang aatakin. Ang tapang, and sasapakin ko at papatayin ko siya. Naintindihan niyo? At ano sabi niya? Your servant has killed both the lion and the bear. Sabi niya, and this uncircumcised Philistine will be like one of them since he has taunted the armies of the living God. And look at his heart. He was not there to parang magyabang. Hindi. Ano sabi niya? This day the Lord will deliver you up into my hands. And sabi niya, and the rest of the armies of the Philistine. And that the earth may know that there is a God in Israel. Alam niyo minsan, kaya hindi naniniwala ang tao sa atin, kahit mga anak natin, huwag tiwala kay sa Lord. Pag may problema na, ano ba rin natin problema? Hingi ka ng hingi na pera! Nawala na yung tiwala sa Diyos. Ano yan? Kaya hindi sila maniwalang may Diyos eh. Pagdating sa opisina, ano ba ito? Sila pang unang reklamador. Ang dami-daming trabaho. Ano ba itong klaseng buhay na ito? Puro trabaho. Ano kala sa akin? Di mo papahinga? Bakit hindi mo lumapit ka sa Diyos? Walang bagay na nangyayari na hindi niya alam. Tama? Hindi, ipanalangin mo sa Panginoon. Tulungan ka, bigyan ka ng wisdom, matapos mo na mas maaga. At kung talagang hindi mo na kaya, di sabihin mo sa Lord, tulungan mo na yung boss ko. Kung kinakailangan, kunin mo na siya. And then, dali mo sa Diyos. Kasi totoo siya eh. Totoo siya. Walang reklamo. Kaya minsan nakakaya, minsan yung mga Christians, sila pa yung una. Mga estudyante, ano ba itong teacher ko? Hindi ba rin magpaliwanag? Naku, trust me. Nung nag-aaral ako, yung teacher ko, nagpapaliwanag, lalong dumidilim. Lalong hindi ko maintindihan. Kasi sabi ko, Lord, ayoko pong mawala yung scholarship ko. Hindi ako makakatapos. Tulungan niyo po ako. And God help me. Ang bait ng Diyos. Nag-aral ako ng sarili. Tapos habang nakikinig ako, hindi ko pwede, aral ako. Alam niyo, first time in the history of that school, first person, departmentalized exam, perfect yung exam.
At walang iba kundi yung classmate ko. Ay, de. Joke lang. Ako po, di ba? Ang inyong lingkod. What am I trying to say? Friends, hindi salita. Put your trust in Jesus. Huwag kayong reklamo na reklamo. Ito, asawa ko. Hindi marunong. Isipin mo, paano magiging Christian yung lalaki? Kung yung babae, sweetheart, hindi, pwede naman kape. Ano, hindi mo nakikita ang dami ko yung ginagawa? Sabi ko, magtimpla ka ng sarili mo kape. Ano ba yan? Ay, nako, hallelujah. May pa ganun pa. Pagkatapos yung bastusin niya, asawa niya, hallelujah. Paano naman maniniwala yan? Yung anak galing sa elevate, biglang sabi niya, anak, nagluto ka na ba ng ay, kagagaling ko lang elevate, ano ba? Apa, sinisisi pa yung elevate. Di ba dapat, ay opo, dad. Di ba, natutunan ko sa Lord. Di ba, tutulungan niya ako. Hindi yung puro reklamo. You put your trust in God. Kaya mga kapatid, alam nyo yung Christian na nagtitiwala kay Jesus, laging masaya. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. Alam nyo na kaagad eh. Di ba? Ang saya-saya dyan. Tingnan mo, nakapikit pa yan. Sabi niya, ibig sabihin, gising siya, nagtutulog-tulugan lang. Now, kaya naman, etong sabi ni Lord, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Alam nyo, if we trust God, look at this. Nung anniversary, remember, we were challenged by Pastor Peter. Actually, he envisioned, he gave us the vision coming from the heart of God that we are to reach for 5 million people. 5 million. Yung iba, hindi natin kaya yan, dami. Kasi iba naman, puro na lang, bilang. Ang hirap sa inyo, puro kayo numero. Hindi. Paano malalaman na nagagampanan natin yung sinabi ni Lord, make disciples of all nations, kung di natin bibilangin? Diba? Kung alam na natin kung anong nasakop na natin. Kasi susunod tayo sa gusto ng Diyos, tama ba? Now, anong sasabihin? Kukunti lang tayo. Now, listen to this. Ang liit ng 5 million. Alam niyo bakit maliit? 120 million ng Pilipinas. By the time, after ng 5 years, baka 130 million na yung Pilipino. Paano na yon? Yung 5 million na huli natin, nadagdagan pa ng 10 million. Di talo tayo. And we expect that there would be a change in this country. Hindi mangyayari yun. Kaya nga, we need to trust God that He will provide everything we need to reach out the whole nation. Amen? Kailangan, Lord, hindi ko to kaya, pero kaya mo. Kaya hindi naman sinabi ng Lord, ikaw lang gagawa mag-isa eh. Sa'yo lang isa, 2, 3. Pero gawin mo kung ano pinagagawa. Just trust the Lord. Naintindihan po? Dahil walang imposible sa Diyos. Kaya ano sabi ng Lord? It is not burdensome. But do you really love God? Do you really have that love of God that you care for these people, that you will do everything possible by the grace of God to reach out to them? Kaya nga, Jesus wants to use you mightily. Hindi mo lang alam kung gaano kalawak ang gustong abutin ng Diyos para sa'yo. At kasama ka. Amen? Kaya you have to trust, now you have to give. Ano yung give? Balik tayo sa kwento. Sabi niya, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brothers, said to him. For some reason, binanggit din ni John si Andrew, Simon Peter's brother. Siguro si Andrew kasi talagang mapalayaya. Siya po yung nagpakilala kay Peter, kay Jesus. No? Siya po yun. Ngayon, kasi di ba naalala niyo, sabi niya, go, look. Sabi niya, maghanap kayo. Kasi wala silang tinapay, wala silang isda eh. Sabi niya, umanap kayo. Siguro si Peter, si Andrew, mga disciples, nagtatanong, meron ba kayo may dala dyan? Meron ba may dala dyan? May dala dyan? Wala, except for a kid. Kaya sabi niya gano'n, tinan niyo, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are this for so many people? Ganon din si Andrew, ang tingin niya, hindi, wala naman itong kwenta. Bakit? Isipin niyo, unang-una, barley loaves. Ang barley loaves, yan po ay pagkain na mahihirap. Hindi yan yung matitinding loaves of bread. Hindi. Barley loaves. At 2 fish. Ang yung lad pa, maliit lang na bata yan. Parang, kasi sinasama din nila yan para makinig sa mga turo ng mga religious, mga gatherings eh. Kaya naman, itong batang to, para magkaroon lang kayo ng idea, ganito itsura, ang liit-liit, siguro mga 7 to 12 years old according to the scholars, pero sa totoo lang, walang nakatitiyak kung gaano yung edad. Kasi wala naman sinabi.
Pero imagine yung liit na yan, ano naman magagawa niyan? Tapos ganyan lang yung basket, malaki pa nga yan eh. Now, tingnan niyo po, anong klaseng tinapay? Hindi yan, yan tinapay parang pita bread. Maninipikat ang tawag niya, biscuit eh, sa panahon natin. Biscuit, tapos, yung isda, tingnan niyo naman, malaki lang sa picture. Kasi siyempre, ang laki ng LED natin, di ba? Pero sa totoo, ang liit lang yan. Kasi bata lang yan eh. Paano naman makakakain lahat? Now, ito na maganda. Hindi naman hinahanap ng Diyos at hihingin sa iyo ng Diyos ang bagay na hindi niya binigay. At hindi siya hihingi beyond what you are able. Are you following? Hindi niya hihingi kasi ang Diyos, alam niya kung ano binigay niya sa iyo. Hahanapin niya lang sa atin, ano yung binigay niya sa atin. Tama? Now, itong amazing part. Kahit ano pang tingin natin sa sarili natin, tingnan nyo how God will work. Hindi siya naghanap ng malalaking bagay. Yung maliit na bagay na yan, kaya niyang paramihin yan at gagamitin niya. Nakita naman natin. Pero tingnan nyo po, kahit sa Old Testament, may ganyang sitwasyon. When God saw the condition of the Israelites, sabi niya, nakita ko yung iyak, narinig ko yung iyak nila, nakita ko yung kapighatian nila, and I want to save them. Tinawag niya si Moses. Tingnan niyo po, si Moses, hindi ako marunong magsalita. Hindi ko kaya yan. Hindi, ang dami niyang excuses. Until ano sinabi ng Lord? Sabi niya, the Lord said to him, what is that in your hand? Yun lang hinanap niya. Sabi niya, staff. Yun lang, hindi ko kailangan ng marami. Staff mo lang. Are you willing to give that staff? At first, parang, wow, staff lang pala eh. Pero alam niyo, na-appreciate ko, nung sinabi ni Rick Warren to in one of his preachings, ito sabi niya, ano ba yung staff? Sabi niya, staff is the identity of Moses. Bakit? Moses, a shepherd by trade, di ba? Pastor siya eh. Held a staff that signified his past and his profession. God's command to cast it down was an invitation to surrender his identity to the divine's will. As Christians, leaders, are we prepared to lay our titles at the feet of God, embracing our true identity found in Him? Hindi na yung, ano lang ako ordinaryong tao lang ako. Hindi naman yung ikaw, ordinaryong tao. Yung identity mo na anak ka na ni Jesus. Anak ka ng Diyos. Nakuha po, ako naman, hindi ko naman magagawin. Paano ko CEO ko eh. Hindi naman, ano ngayon? Ilatag mo yan sa paanan ng Diyos. And you will see how God will use your position, your title, your identity to advance His kingdom. Naunawaan po? Kaya hindi na issue yun. Tingnan niyo po. Ayan, our income. Sabi niya, Moses' staff was also symbol of his wealth. Bakit? Kasi nga, as prosperity in those times was often counted in livestock. Kasi yung yaman ilan ang tupa mo, ilan ang baka mo, ganun ang bilangan. By surrendering his staff, Moses demonstrated unwavering faith in God's provision. Lord, ikaw na magpo-provide sa akin. And to many people, hindi sila makapag-minister kasi they're always thinking about their job. And wala ako, paano yung trabaho namin? Ano kikitain namin? Di ba? Sa totoo lang, kung isipin mo, sino ba talaga magpo-provide sa atin? Kaya sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ganon din ang challenge sa akin ng Lord. Kasi maganda naman buhay ko eh. Tapos may negosyo ko, accountant ako. Tapos bigla sasabihin niya sa akin, maglingkod ka sa akin. Lord, ano mapapala ako dyan? Di ba? Sino sino magpapakain sa'yo? Sino nagpo-provide sa'yo? Napalunok. Nung sumunod ako sa Lord, alam niyo sa awa ng Diyos, ang laki ng tinaba ko. The Lord never failed providing. Naintindihan niyo po? Kaya dapat ilagay natin, kaya isuko natin yun sa Diyos. You even our thought. Kaya minsan nalulungkot ako, 6 days para sa atin lahat. Pagdating sa Diyos, tinitipid natin. Nagmamadali pa, tingin ng tingin sa relo. Ay, tagal naman. Ano ba kayo sinagsabi sa inyo na alas 7:30 tapos dito ng gabi? AM. Ang punto ko, bakit natin minamadali ang Diyos? Di ba? Kasi kung sa Lord ang buhay ko, dapat, Lord, kung anong gusto mo. Naintindihan niyo po? Kaya ito, challenge sa atin to eh. And look at this, yung staff na yun, influence. A staff directed the sheep, mirroring Moses' influence over his flock. Upon relinquishing his staff, Moses surrendered his control, allowing God to steer his path. Lord, kayo na po, mag-direct ng buhay ko. Kung saan niyo ko dadalhin, kung saan niyo ko gagamitin,
Kayo hong bahala sa akin. Kaya gusto ko yung mga kwento ng mga bata that they surrendered their lives to Jesus and God directed their path. Kaya napaka-importante nun. Ito bang buhay na to? Kanino ba talaga to? And look at this. And sabi natin, hindi ako marunong, hindi ako qualified. No. Ganda na sinabi ni Warren. Sabi niya, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Amen po? You may think that wala akong bahagi diyan. Mahina ako. Hindi. God Himself will qualify you. Naintindihan? Aaminin ko sa inyo, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-preach. Dati pag nakita niyo ako nung bata ako, nung bago pala ako, preach ako, binabasa ko lahat. Talagang binabasa ko. Kasi hindi ako marunong eh. Pero sabi ng Lord, anak, mahalin mo sila, hindi ka naman doon para magpatibay, magpa-impress na magaling ka ng mga grammar, magsalita ka. Unang-una, isipin mo, mahalin mo sila. Tapos, paano po, Lord, hindi ko alam eh. Alam niyo kung ano tinuro sa akin ng Lord? Nanood ako ng Tom and Jerry. Ha? Bakit ba Tom and Jerry? Kasi nakita ko yung Tom and Jerry, yung mga bata nakahook ko, walang salita. Habulan lang. Sabi ko, bakit sila? Isipin niyo kung ang mga bata, nung mga panahon na yun ang nakakahook sa kanila, wala naman sila naintindihan. Yung palabas, walang salita. Sabi ko, Lord, so ano ibig sabihin yan? Kaya anak, magturo ka yung hindi sila natutulog. Kaya galaw ko ng galaw eh. Para kung Tom and Jerry. Kasi bakit? Kasi gusto mo maabot lahat ng tao dahil you care for them. Alam niyo ba kung anong assignment ko noon? 5:00 ng madaling araw. Isipin niyo magpipreach ka ng 5 a.m. Tapos isa pa, sabi ko, Lord, paano? Sabi niya, pasayahin mo sila. Ayoko maging payaso. Hindi naman kita tawag ng payaso eh. Tingnan mo si Jesus. Tingnan mo ako mag-preach. Sabi niya, bago mo tanggalin yung muta sa mata mo, ay mata ng kapatid mo, tanggalin muna yung troso sa mata mo. Nung nabasa ko, tawa. Saan ka nakakita ng may troso sa mata? Nakakita na ba kayong tao may troso sa mata? Di mo na nakita yon. Tawa. Sabi ko, exaggerated naman to si Lord, oh. Di ba? Nakuha ninyo? Tapos sabi niya, kayong mga Pariseo, kung ikaw yung ang taas ng pagtingin mo sa Pariseo, pero alam mo naman, hypocrite sila. Sabi, kayo mga Pariseo, sabi nga gano'n, para kayo mga puntod na puti, pero inaagnas ang inyong loobin. Tawan-tawa. Tinira niya. Ang punto ko, sabi niya, make them relax. Kasi ang Christianity is super abounding life. Diba? Noon, grabe, nung Christian ako, kumakanta ako, sasayaw ko, shout for joy, ganyan. Kinanyan ako ng pastor. Do not conform into the standard of this world, but be transformed. Kaya akala ko, hindi pwede magsayaw ang Christian. Tingnan nyo yung rise up. Mali pa yung steps. Pero ano na ibig sabihin? Ano ka ba? You are free to worship the Lord with all of your heart, soul, and mind. Naintindihan? Kaya nga, ang idea ng Panginoon Diyos, you follow the Lord. You give everything to Him. Now listen, kilala niyo po siya, di ba? Si Henry Parsons Crowell. Alam niyo po ba itong si Henry Crowell? Mayaman ng kanilang pamilya, kanya lang namatay sa tuberculosis yung tatay nung edad 9 siya. Kaya naging concern siya about life and death. So, tinanong niya yung pastor. So, the pastor explained to him about life and death. Then, he received the Lord Jesus Christ. And yet, sobrang hina niya. Nagkasakit, nagka-TB rin siya ng 17 years old. Patay ng 4 na miyembro ng pamilya sa TB. So sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Then as he was listening to the message of D.L. Moody, this is what he heard. Sabi niya, the world has yet to see what God can do with and for and through a man who is fully and wholly consecrated to Him. Sabi niya, Lord, you're speaking to me. I'm totally giving my life to you. Lord, I may not be as good as D.L. Moody, but Lord, please use me on whatever capacity you have for me. Grabe, sinuko niya yung buhay niya. So, hindi siya pinag-aral dahil may sakit siya, hindi siya pinagtatrabaho dahil may sakit siya. So sabi niya, Lord, anong gagawin ko? So instead of complaining, he searched the scripture, studied the scripture, praying to God until he heard this verse. Sabi niya, and he read this verse, He shall deliver thee in 6 troubles. Yeah, in 7 there shall be no evil touch thee. Sabi niya, I will live long, and I will live for Jesus. Then step by step, the Lord directed him to what kind of business
choices he had to make. Step by step, the Lord told him, okay, use whatever income you have to support the ministry, which he did. Talaga naman, he faithfully followed the Lord. And you know what he said? At the age of 55, he wrote this on his table. Sabi niya, if my life can always be lived so as to please Him, I will be superbly happy. Hindi sabi niya, sobrang saya niya kasi he just lived for God. Imagine mo, biglang ang yaman-yaman niya na he changed the course ng mga breakfast ng mga tao dahil sa Quaker Oats. And alam mo ninyo, at the end, sabi niya, nabuhay siya up to 75, ha? Ano sabi niya? Do your giving while you're living, then you're knowing where it's going. And sa totoo lang, God is not asking yung pera mo, dahil hindi mo naman pera yan, sa Lord naman yan. Wala naman. Katawan natin, hindi naman atin yan, kay Lord naman yan eh. Kaya listen to this. The ancient proverb says, what I kept, I lost. What I spent, I once had. What I gave, I still have. And kahit anong liit niyan, malaki o maliit, it doesn't matter. Ang importante, little is much when God is in it. Amen? Are you following? Lord, maliit lang ako. Hindi. Ang ganat andyan ng Diyos, malaki yan. And finally, we are to watch. What to watch? Ano pinapapanood sa atin ni Lord? Tingnan ninyo ang nangganap. Jesus said, have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in numbers about 5,000. Just then took the loaves, and having given thanks, he distributed to those who were seated. Likewise also of the fish as much as they wanted. Look at them. Kuha sila as much as they wanted. Ikaw yung nagdi-distribute. Oh, dumami! Grabe! Grabe! Alala! Nakikita nila how the Lord, di ba? Parang, wow! Biro mo yung saya mo, nakita mo, dumadami yung tinapay, hindi na uubos, yung isda, hindi na uubos. My God, ito! Parang, ikaw mismo, nakikita mo yung kamay ng Diyos sa mga pangyayari. Napansin nyo, sa maraming tao, hindi nila napapansin ang kamay ng Diyos sa kanilang mabuhay. But this time, as you obeyed God, as you gave your trust in Him, as you give yourself to Him, biglang kita mo, wow, ang tindi ng mga nangyayari. Kitang-kita ko yung kamay ng Diyos sa buhay namin. Kitang-kita ko yung kamay ng Diyos sa pamilya namin. Nakuha ninyo? Now, tinan nyo pa. Nakakatuwa. Tinan nyo. And when they were filled, he said to his disciples, gather up the leftover fragments so that nothing will be lost. Grabe, sobra pa. Di ba yung mga fragments, mga tira-tira nila yun dahil sobrang kinuha nila. Tapos, they were filled. Kung ikaw ay busog, ikaw ay gutom na busog ka, anong pakiramdam mo? Ang saya-saya ng pakiramdam. Tama? Naranasan nyo ng hindi kumain ng 3 araw? Sino dito na nakaranas ng hindi kumain ng 3 araw? Kakaunti lang. Isang araw lang. O kukunti lang. Mayaman kayong lahat. Kasi hindi nyo naranasang hindi kumain at least ng 1 araw. Kasi sa totoo ako pumapasok, 3 araw, hindi ako makain. Dahil wala kami makain. Naranasan ko 2 linggo, walang kainan. Kaya ngayon, kain ako ng kain. Now, what I'm trying to say is this. Pag nakakain ka, 3 araw lang na hindi ka kumain, kahit anong lasa niyan, ang sarap man. Eto, maghapon, gutom eh. Nung pinakain, kahit ang tinapay yan, parang Jollibee. Diba? Sarap. Naintindihan niyo po? Parang ayaw niyo ng Jollibee. McDo, gusto niyo? So what I'm saying, kahit pag nag-fasting kayo, kahit anong lasa niya, super sarap yan. Yan ang eksaktong saya nila. And can you imagine, with all your work, with all the things that God did with you, biglang, wow, ang saya mo bigla. Napalaya ito sa buhay, naayos ang buhay niya. Ang saya, mag-asawa, maghihiwalay na naayos. Thank you, Lord. Di ba ang saya? Hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Sa ito lang, He can accomplish it with or without us. But He chose to use you, to use me, to use us mightily. Bakit? He wants to share the joy with all of us. Tingnan niyo po, just watch what the Lord did. Tawagin po natin si Angel Havete. At an early age, my innocence was stolen through sexual harassment by a distant relative. That moment became the gateway to a dark and broken path.
I was introduced to pornography and soon found myself trapped in non-committed relationships, chasing attention, perfection, and achievements to cover the void I felt inside. I became a people pleaser, finding temporary joy when others noticed me. But every night, I cried myself to sleep. Despite the awards, recognition, and smiles I wore, I was empty. I harbored unforgiveness to my friends and family, especially towards my father. I focused on excelling in academics, thinking maybe success would fill the void, but it never did. At one point, I felt so hopeless, I attempted to take my life. I prayed my final words, God, if you truly love me and care for me, could you please do something? And right at that moment, when I was about to end my life, God intervened in the most unexpected way. My father suddenly knocked on my door. That simple knock stopped everything. I broke down in tears because I knew it was God stepping into my darkness. In that moment, I felt His presence, as if God was telling me, I see you, I love you, and your life is not over. That encounter marked the beginning of my journey to truly seek who God is, why I'm alive, and what life is really all about. In 2018, I was 16 years old when I transferred to a new campus for senior high school and met a student who introduced me to Christ. Eventually, a professor invited me to Elevate Youth Service. There, I met the woman who is now my D group leader and Elevate Bay Area's first campus missionary. She welcomed me, prayed for me, started to disciple me, and never gave up on me. I understood it fully. I realized how sinful I was, how broken I had become, yet how much Jesus loved me. Jesus died for me, not because I was perfect, but because I was lost. He wanted to give me a new life, a life of purpose, freedom, and joy, a life found in Him alone. I finally found the love I have been searching for all my life. Since that day, Jesus has been transforming me, freeing me from my shame, bitterness, and insecurity. I no longer needed to please people. I was already accepted and loved by God. And this love overflowed into a passion to reach students just like me. I began sharing the gospel in my own campus, Manila Titana Colleges. God used my life to reach students, host events, and eventually, by His grace, 6 of the students I am discipling are now serving in Elevate and influencing others too. In 2023, God used me to reach out to my family through the Motivate Sunday series of CCF. And by God's grace, my brother and mother also gave their lives to Jesus. Praise God. From my life to my family and now to my campus, the gospel truly transforms lives. As I neared graduation in 2024, I wrestled with my future. I had spent years being groomed for the tourism industry, trained to become a flight attendant and a beauty queen in pageants. The dream my family built for me since I was a child. But deep down, I knew I was called to something more. It was during the MOVE conference in 2023, while watching Pastor Marty vision cast to students, I asked God, Lord, it's my last year as a student. It's kind of sad to know I'll be leaving this movement to focus on a new one, the marketplace. But then I felt God speaking to my heart saying, why leave this movement when you can continually be part of it? Then in February 2024, during a prayer walk in one of the campuses in Pasay City, tears formed as I walked the halls. My heart was breaking for the students. That moment speaked a deeper question. What if this was my day-to-day life, reaching students for Jesus?
God continued to confirm his calling through scripture, especially in Ezekiel chapter 2 and 3. I feared the opinions of others, worried about finances and expectations. But then I remembered a quote from Pastor Ricky Sartho: "A dream has to die for us to be fully ready for what the Lord had called us to do." Like Queen Esther, I ask myself, am I willing to give up comfort, luxury, and personal ambition for God's mission? That's when I fully surrendered my dreams and embraced God's greater dream, to be a full-time campus missionary. This wasn't just my desire. It was an answered prayer for my whole CCF Bay Area Parkal family. We've been praying for another worker, and God made a way. But just last month, God revealed something even deeper in my heart. That while I was serving, leading, and reaching out, He still wanted to heal and restore what was broken inside me. He revealed to me that I still had unforgiveness toward my father. So by God's grace, I had a conversation with my father. I was able to forgive him from my heart and release all the pain. And what I thought was just going to be a moment of healing became an incredible bridge to share the gospel once again. Right there, after our conversation, my father accepted Jesus as his Lord and Savior. I was in tears, not of pain, but of joy. God doesn't just heal the broken, He restores what was lost. He's writing a new legacy for my family, and I know it's only the beginning. I believe in this movement because I am a product of it. Jesus transformed my life through Elevate, and now I am being sent back to the very campus where I was once lost and broken. For 7 years, we waited and believed God would open the doors, and He did. After 7 years of praying and persevering, last September 26, 2025, Elevate Titana is now a recognized student organization in my alma mater, Manila Titana Colleges. Not by our strength, but by His faithfulness and His power to answer prayers beyond what we can imagine. Reaching students is not just about events or activities. It's about eternity. When we reach out to students, we are not just touching individual lives. We are shaping families, communities, and even nations. My life is a testament to God's amazing power that when one student encounters Jesus, their whole family and future can change. When we reach the campus, we don't just reach one, we reach generations, because student transformation transforms a nation. All glory belongs to God, who has done far more than I ever dreamed, saving me, calling me, and sending me. To this day, my prayer is that my life would magnify Christ, that others may see His faithfulness, love, mercy, and grace through my story. It says in Ephesians chapter 3, verse 20, "Now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think." I am Angelica Havate, once shattered by sin, searching for love, and chasing worldly dreams, now redeemed, surrendered, and called by Jesus to bring His hope to the next generation for His eternal kingdom. All glory belongs to Him now and forever. Amen. Praise God. Praise God. Now, let me just end with this. Alam po ninyo, di ba ang sarap pong isipin, walang nasasayang na buhay kung ang nagpahanda tayo magpagamit sa Diyos. Ulitin ko, God can accomplish the work with or without us. But God desires for us to share with His joy. Kaya hindi niya tayo pipilitin, kundi tayo po ang handang dapat tumugon sa kanyang pangailangan. And look at what happened. After eating, look at what happened to the people. And when the people saw the sign which He had performed, they said, "This is truly the prophet who is to come into the world."
Kasi the Deuteronomy 18 pa lang, Moses was telling them that the prophet is coming and you have to wait for him. And this time they saw with their eyes the prophet that was promised in the Old Testament. Alam niyo, marahaba yung kwento, but Jesus was saying and introduced himself to be the bread of life that came from heaven to feed them, to give them life. Amen? Now, let me just end with this story. Kung kilala niyo po, meron pong dalawang lalaki. They attended a tent revival during that time sa Amerika. At ang speaker ay si Mordecai Ham. Siya po isang kilalang evangelist sa mga tolda. At nung pumunta ho sila, itong dalawang medyo bubugoy-bugoy na bata, nandun sila mga teenager, gusto, makikiosisyo. Ang tawag dito mga osisyoso. Mga ganun. Gusto lang makiosisyoso, parang ganyan. Tapos, nung papasok sila, walang maupuan. Pero ang nakakatawa, meron pong usher na nakapansin sa kanila. Ang ginawa niya, kinuha niya. Sabi niya, huwag kayong umalis. Nagpakilala siya, tapos hinatid siya. Sabi niya, dito kayo. Hinapan sila ng upuan. Talaga siya nagtyaga, nagana. At hinatid sila doon. At nung nakikinig na sila, yung dalawang batang yon tumanggap kay Jesus Christ nung gabing yon. At alam niyo po kung sino sila? Sila po ay si Billy Graham at ang kanyang supporter na si Gerdy. Now, ito po ang napakagandang pangyayari. Isipin ninyo, si Billy Graham, God used him mightily. But nobody knew about the usher. Sa mata ng Diyos, that guy faithfully accomplished his calling to God. Amen po? Hindi na issue kung kilala tayo. Hindi na issue yung malaman sino sila. Ang mahalaga, God wants to use you mightily. At yung sukat ng mighty na yun, hindi mo malalaman kasi si God lang nakakaalam. But in heaven, you will see and everybody will say, wow! Yun pala ginawa mo. Wow! It's beyond measure. Kaya ho, ang hamon ng Diyos sa atin, ulitin ko lang, remind yourself, Jesus wants to use you mightily, but you have to trust, give, and watch. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord God, for reminding us of your great power. Thank you, Lord. At habang lahat ay nakayuko at nakapikit, kapatid, mahirap maunawaan na tayo gagamitin ng Diyos ng dakila kung hindi tayo bahagi ni Jesus Christ. The power, the superpower that God has imparted to His people ay hindi rin mapapasayo kung hindi ka pa kay Jesus. Kaya bago mo ibigay ang mga bagay-bagay, tiyakin mo muna, talaga bang si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Talaga bang kinikilala mo na siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng iyong kasalanan at hindi mo to kayang gawin sa sarili mong paraan na iligtas ang iyong sarili? At purihin ng Diyos na si Jesus ay hindi na natiling patay, siya'y nabuhay magmuli. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus at wala pa yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo, ba't di ka magpakumbabang sabihin, Lord, inaamin kong wala pa ho yung kapangyarihan. Kaya naman, lumalapit ako sa inyo, tinatanggap ko kayo, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Tinatanggap ko na tanging kayo lamang ang kabayaran sa aking kasalanan. At salamat na kayo nabuhay magmuli para tiyakin na bayad na ang utang ko. At ako ngayon ay may bago ng buhay sa inyo. Kaya naman gusto ko pong mabuhay ayon sa inyong disenyo. Yun po ang maging panalangin nyo. Kung kayo po yun, be humble enough to admit it before God. Itaas mo yung kamay sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Yes, wag ka mahiya. Yes, yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Maging po sa mga nasa online, if you want to offer your life to Jesus, sabi mo, natanggap kita, Panginoon Jesus, gawin mo. Thank you, Jesus. At sa mga nagtaas ng kamay, will you please pray this prayer? Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you did not remain dead, but you rose again from the dead. And thank you, Lord, that you're giving me a new life. And you promised the power of your Holy Spirit to be upon me. So, Lord, I accept such
Father, gift. And thank you, Lord, that hindi lang po ninyo ako niligtas, binibigyan niyo pa akong bagong buhay. Thank you, Jesus. At tulungan niyo akong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Thank you, God. Thank you, God. At para sa bawat isa naman ngayon, nais ko po kayong hamunin. The Lord wants to use you. Are you willing to trust Him? Are you willing to give your life to Him? Are you willing to be watchful with Him, to see the lives being changed by God? Handa mo bang gawin yon? Kaya naman kapatid, if you want to be used by God mightily, I want to pray for you. Tumayo ka from where you are. Lord, gusto ko pong magamit niyo pa ako. Sige, tayo tayo. Huwag ho tayong mahiyan. I'll pray for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Panginoon, sa lahat ng mga kapatid kong tumatayo ngayon, thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your desire for us to share with your joy. Kaya naman nais nyo kaming gamitin beyond our imagination. Thank you, God Almighty. Kaya naman, we place our trust in you and we give you back our lives. Whatever we have that you can use, Father God, for us to be used mightily, Lord, we give to you. Help us to be always open, Father God, to follow you and for us to watch where you are to lead us, Father in heaven, and see the lives transformed, and indeed rejoice with them, with the heavenly angels. For every soul we see saved, O God. Kaya naman, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa privilege na binibigay sa amin. Kaya may you bless your people, Father. Provide them their needs. Provide them everything they need, Father God, to accomplish the work that you want all of us, Father God, to fulfill. Panginoon, kayo mag-ingat sa bawat pamilya namin. Kayo, Panginoon, ang tumulong sa amin na maging buhay na patotoo para sa kalwalhatian ninyo. Na hindi lang kami taong na maka-Diyos, kundi taong totoong may takot sa inyo, aming Ama. Yung takot na may paggalang, takot na may pagmamahal, takot na may pagbibigay kalwalhatian sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, kahit nagkakaisa kami, Panginoon, na awitin sa inyong, ito ang aming buhay, a living sacrifice. Use this for your glory. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Happy Youth Month, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Isaac Ongpako mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayon ay si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo. Ayos. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pag-empower sa kabataan. Handa na po ba kayo sagutin ang mga katanungan? Yes po, sa biyaya ni Lord. Ayos, ayos. Unang katanungan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at ang dakilang manlilikha, bakit kailangan ko pa magbigay sa Kanya? Una sa lahat, dakila nga siya at saka makapangyarihan. Bakit hindi ka magbibigay sa Kanya? Di ba, kahit sa mga taong makapangyarihan, minsan nagbibigay tayo kasi bilang pagkilala ng kanilang kadakilaan. Ganun pa man, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang anumang bagay na ipagkakaloob natin. But God is giving us the privilege na mas maintindihan natin yung na siya yung talagang provider. Kaya pag nagbibigay tayo, kinikilala natin that He's the one providing us. Na yung ating anumang meron tayo is not ours, but they belong to the Lord. Kaya yun ay pagkilala ng kanyang pag-aari sa atin. Kaya kung hindi mo tanggap na siya yung Panginoon mo, hindi mo kailangan magbigay kasi hindi naman siya ang Panginoon ng buhay mo. Pero kung siya yung Panginoon mo, siya nagsabi na yung binibigay mo, kanyang gagamitin para sa palatuntunan niya, magbibigay ka dahil dinadakila mo siya. Tama, Pastor Bong. Maraming salamat. Pangalawang katanungan, malibang unahin muna ang sarili ko bago ang Diyos at lalo na sa kapwa kung nasa sitwasyon ako ng lubos na kawalan? Alam mo, depende yan kasi minsan makagulat ka sa palatuntunan ng Diyos. Minsan, sasabihin niya sa iyo, siyempre, unahin mo yung sarili mo kapag may pangailangan ka, parang sa eroplano, di ba? Bago ka tumulong sa iba, pagka may sakuna na kailangan ng oxygen, sa iyo muna isusuot.
Ganun pa man, may mga pagkakataon, ang talagang sinasabi ng Diyos, gawin mo to. Katulad ng mga alagad, pagod din sila, gutom din sila, and yet sabi ni Lord, bigyan mo sila ng makakain. Kasi at that time, ang purpose ng Diyos is for them to see that our God really provides, no? At talagang siya yung bread from heaven. Kasi yun ang continuation ng John chapter 6 eh. Kaya may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ang tanong, unahin mo ang Diyos in a sense that you seek first His kingdom, yung kanyang paghahari, and His righteousness, yung kanyang tamang kaparaanan. Anong pangako niya? Lahat ng pangailangan mo, ipagkakalob niya sa iyo. Ngayon, sa dami ko ng maraming mga nabigyan ng mga payo, ng mga lumalapit sa akin, nagulat ako, karamihan ng mga nangangailangan, nagkaroon ng problema sa pera, hindi sila bukas, hindi sila handang magbigay sa Diyos. Lagi lang iniisip yung sarili nila. Kaya the more selfish you are, the more you lose. No? Kaya nga, it's better to give than to receive. Tama, Pastor Bong. Okay, pangatlong katanungan. Paano ko mas mapapatibay ang aking tiwala sa Panginoon, lalo na sa aspeto ng kanyang probisyon at mga pangako? Ayan, sabi ng Panginoon, faith comes from hearing the word of Christ. So, you keep on meditating on Him. Keep on reading His words, claiming His promises, at i-apply mo. Kasi the more you apply, the more you will see the truthfulness of His words. Kasi susuportahan niya yung kanyang salita eh. Pag ginawa mo, makikita mo, talagang gagawin naman niya yung pangako niya. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, diba, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa sandaling talagang yung kasiyahan mo, Diyos na. Magugulat ka. Bibigay niya sa iyo pati yung mga bagay na akala mong naisuko mo na. Diba? Kaya, gusto mong umangat yung pananampalataya, lalo mo siyang kilalanin kasi yung object ng faith, si God. Kaya the more you get to know Him, the more you fall in love with Him, the more you will trust Him. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy Youth Month!